Mga kapilya ni Manalo, maraming humahanga. Magaganda raw. At saka yung mga pagsamba solemn. Pero sa harap po ng Diyos, wala pong silbi. Sa harap po ng Diyos, wala pong silbi mga kapilya ni Manalo. Kay Manalo po, malaking silbi ang mga kapilya. Malaking investment po yan. Kumbaga si Manalo, nakakapag-ipon po siya ng pera. Sa pamagitan ng ganyan, nakakapandaya po siya. Kumbaga, inilalagay niya yung nakukuha niya doon sa mga tao o sa mga miyembro niya, inilalagay niya bilang investment kapilya. Kaya kay Manalo po, malaking silbi po ang pagpapagawa po nilang mga kapilya, pagbili ng mga kapilya. Malaking kayamanan po yan. Pabor po kay Manalo na magpagawa po sila ng kapilya. Pero sa harap po ng Diyos, wala pong silbi. Iyan po ang ating pag-aaralan. Nagtataka kayo, bakit wala pong silbi? Hindi lahat ng pagsamba o pagtitipon, batay po sa Mateo, mas maganda po babasahin ko sa inyo. Ang Mateo, Kapitulo 15, talatang 9, pasinin po ninyo. 15, 8-9 na po. Paggalang na handog sa akin, ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Hindi lahat ng pagsamba o pagtitipon ay katanggap-tanggap po sa harap ng Diyos. Kinakailangan suriin natin. Kasi po meron pong nagsasagawang mga pagsamba o pagtitipon, ang akala ng iba utos ng Diyos. Nagsasagawa sila ng mga paglilingkod o pagsamba na ang akala ng iba utos ng Diyos. Yun pala utos ng tao. Ang utos ng tao po walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Mas maganda babasahin ko po sa inyo, Marcos Kapitulo 7, talatang 8, ni walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Walang kabuluhan po kapag ang pagsamba o pagtitipon natin turo ng tao. Wala pong kabuluhan. Paano po natin mapapatunayan na yung isinasagawang pagsamba o pagtitipon ng Iglesia ni Manalo ay walang kabuluhan? Dito po kasi sa mga pagsamba o pagtitipon na isinasagawa sa Iglesia ni Manalo, meron po silang tinatawag na ahing pasasalamat na pera. Ahing pasasalamat na pera. Lalo na ngayon, ito pong bago magkatapusan o itong December na ito, gagawin po nila. Ang mauuna yung mga kabataan. Kung tawagin nila yung pagsambang kabataan. Bago po yung katandaan. Magsasagawa po sila ng pasalamat na pera. Kanino po turo ang ahing pasasalamat na pera? Patutunayan ko po, ayon ay turo ni Manalo at hindi turo ng Diyos. Saan nila isinasagawa yung tinatawag nilang ahing pasasalamat na pera? Sa mga pagsamba, pagtitipon po nila o yung tinatawag nilang pagsamba. Meron pong ginagamit na talata ng Biblia si Manalo. At saan niya pinulot yung terminong ahing pasasalamat na pera?
Yung termino ngahing pasasalamat, saan po niya pinulot? Babasahin ko sa inyo, awit 50:14. Paksinin po ninyo kung ano nakalagay rito. Ihandog mo sa Diyos ang ahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Saan po namulot ng termino ngahing pasasalamat si Manalo? Awit 50:14. Dito po niya pinulot yung termino ngahing pasasalamat. Ang ngahing pasasalamat ni Manalo, tatandaan natin, pera. Kung titingnan natin, ang binasa ko 14, babasahin ko lang ay 7:8. Awit, dito rin sa awit. Iyong dinggino aking bayan, ako'y magsasalita o Israel. Ako'y magpapatotoo sa iyo, ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain at mga handog na susunugin ay laging nasa sa harap ko. Ang termino ngahing pasasalamat, 50:14, hindi po pera. Mga handog na susunugin. Kanino ipinag-uutos? Sa bayang Israel. Ano po ang ahing pasasalamat nila? Mga handog na susunugin. Hindi po pera. Nasaan yung ahing pasasalamat na pera? Wala. Anong ginawa ni Manalo? Namulot ng talata. Saan mababasa na ahing pasasalamat ay pera? Wala. Alam niyo po, pagdating kasi sa utos ng Diyos, mas maganda babasahin ko sa inyo 12:32 ng Deuteronomio. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Dito po sa 12:30. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Pagdating po kasi sa mga kautusan ng Diyos, kung ano po ang utos ng Diyos, ayun ang susundin mo. Pagka ipinakilala mo yung ahing pasasalamat, ay pera, saan mababasa? Wala. Sino po ang inuutusan sa makatwid? Si Manalo, hindi siya inuutusan magahing pasasalamat. Ang inuutusan po ang bayang Israel. Ang layunin ni Manalo kumita. Kailangan niya na magkaroon siya ng ahing pasasalamat na pera. Kaya namulot lang ng termino ahing pasasalamat. Pero sino po ang inuutusan bayang Israel? Pagdating po sa utos ng Diyos, kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa sa bayang Israel. Hindi namang ipinag-uutos sa panahong Kristiyano. Hindi po ipinag-uutos ang magahing pasasalamat na mga handog na susunod. Dahil ang mga utos ng Diyos na para po sa bayang Israel ay hanggang kay, mas maganda po basahin natin. Lucas 16:16. Pasinin po ninyo. Maging maingat po kayo. Kasi po meron pong gumagamit ng talata, magpapakunwaring ministro ng katwiran. Lucas 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Kaya po yung kautusan ukol po sa ahing pasasalamat ay sa bayang Israel po, mga handog na susunod. Kapag sinunod po, hindi po pwedeng ipagtayo ng kapilya. Kaya nga hindi po pwede. Alam niyo po, mas maganda babasahin ko sa inyo. Merong isang halimbawa. Babasahin ko sa inyo Levitico Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 2. At si Nadab at si Abiu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng bawat isa sa kanila ng kani-kanyang suuban at sinidlan nila ng apoy
at pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon may lumabas na apoy at sinubok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Sina Nadab at Abihu naging halimbawa sila na pinatay ng Diyos. Bakit? Ang utos po kasi, apoy na manggagaling sa langit ang siyang magsusunog dun sa mga handog nila. Ang ginawa po ni Nadab at Abihu, kumuha sila ng ibang apoy. Ibig sabihin, hindi nila sinunod ang Diyos. Pinatay sila. Yan din po ang gusto kong ipapansin sa inyo sa awit 50:14. Ang inuutosan po magahing pasasalamat ay ang bayang Israel. Hindi po ang panahong Kristiyano. Hindi na po, kumbaga, ang ginawa lang ni Manalo, yung terminong hahing pasasalamat, yun lang ang pinulot. Anong ginawa ni Manalo? Kinonvert niya na pera. Pero pagka sinuri natin, hindi pala pera. Kung babasahin natin 7:8-9. 7:8, 50:14, 50 awit. Ang inuutosan ng bayang Israel, hindi po panahon ng Kristiyano. Kaya magahing pasasalamat sila ng mga handog na susunugin. Sino po ang naging halimbawa? Si Nadab at Abihu. Maghahandog sila. Pero kumuha sila ng ibang apoy. Si Manalo, kinonvert niya na pera. Mas magaling si Manalo sa Diyos. Bakit? Kinonvert niya na pera Kanino turo yung aking pasasalamat na pera? Kay Manalo. Hindi po sa Diyos. Meron pang siyang halimbawa sa 2 Samuel. Alam niyo po, pagdating sa paglilingkod po kasi, pagdating sa mga paglilingkod, maging maingat po kayo. Kinakailangan alamin ninyo kung utos ng Diyos. Kung nakasulat sa Biblia. Nakasulat nga sa Biblia yung aking pasasalamat. Pero hindi naman pala pera. Mga handog na susunugin. Pagka naging abo po, hindi po pwedeng maging kapilya. Hindi mo pwedeng gamitin yung abo para pambili ng o para makapagpagawa ka ng kapilya. Tatandaan po natin, nagiging abo yan Meron pang siyang halimbawa, 2 Samuel, Kapitulo 6, talatang 6-7. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Ano ba ang utos na ipinag-uutos? Bakit sinaktan si Usa? Babasahin ko sa inyo bilang Kapitulo 4, talatang 15. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay dito. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos ng makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento, ay magsisilapit pagkatapos ng mga anak ni Kohat upang kanilang mabuhatin yun. Datapwat huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamamatay. Ang utos po ng Diyos, huwag hihipo sa santuaryo. Ang ginawa po ni Usa, dahil nangatisod yung mga baka, tataob. Ibig sabihin, si Usa nagmamalasakit. Nagmamalasakit. Para hindi masira yung kampamento o yung santuaryo na tinatawag. Pero dahil ang utos, huwag hihipo, anong ginawa ng Diyos? Pinatay siya. Sa kabila na siya ay nagmamalasakit. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Si Manalo po kasi namulot lang ng terminong ahing pasasalamat. Kinonvert niya na pera. Ibig sabihin, yung pag-convert na pera ay hindi po utos ng Diyos. Kanino turo? Kay Manalo. Kaya hindi po nila binabasa ang awit 50, 7-8.
Ang pinupulot lang yung terminong ayon pasasalamat na kinomvert ni Manalo na pera. Kaya mas magaling si Manalo. Kailan o saan nila isinasagawa yung pag-iipon sa loob ng isang taon? Sa kapilya. Gagawa po, ang ginawa po kasi ni Manalo, nung panahon na nandiyan ako sa loob, meron po silang tinatawag na libreto. Mag-iipon ka sa loob ng isang taon. Mula January hanggang December. Pera po Yung pong pamamaraan na libreto ay galing po sa bangko. Hindi po galing sa utos ng Diyos. Ang pinakabangko po ni Manalo ay yung kapilya. Sa ngayon po, hindi na po libreto ang tawag, kundi blubok. Mag-iipon sa loob ng isang taon, pera. Saan namulot si Manalo? Sino nag-utos kay Manalo na, Manalo, ang aking pasasalamat sa awit 50:14, convert mo na pera. Kaya wala pong mababasa sa Biblia na ang aking pasasalamat ay pera. Wala po. Hindi po utos ng Diyos na mag-ahing pasasalamat na pera. Kayo po, tinatanong ko kayo kung palabasa kayo ng Biblia, awit 57:8, yung po bang mga handog na susunugin na nagiging abo? Kasi po, ang ginagawa ni Manalo, babasa siya ng awit 50:14, kukunin lang o pupulutin lang ang terminong ngayong pasasalamat. Pagkatapos, tatakbo siya dun sa ikalawang Korinto 9:7, ikalawang Korinto 9:2, dun niya pupulutin yung terminong isang taon. Pag kami nagtanong, ang motibo tipong sa konstruksyon. Kaya babasahan kanila ng Agay 1:8. Nakikipagtanungan po ako. Yung po bang abo? Kasi po ang awit 50:14 nasa lumang tipan. At yung Agay 1:8 nasa lumang tipan. Nagamit ba ang abo para ipagtayo ng kapilya? Kasi nasa lumang tipan yung Agay 1:8. O saan mababasa sa Biblia na yung abo ginamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Kasi ang gagamitin lang nilang termino yung Agay 1:8. Saan mababasa yung Agay 1:8? Nasa lumang tipan. Hindi po nagamit ng bayang Israel ang abo sa pagtatayo ng kapilya. Kanino po? Kaya ako nagtatanong. Pero mababasa naman po sa Biblia yung ikalawang Korinto 9:2, isang taon. Kasi po, ang nangyayari, ahing pasasalamat na pera sa loob ng isang taon, ang motibo, tipon sa construction. Tipon sa construction. Alam niyo po, kung palabasa po kayo ng Biblia, ang ibig sabihin, tipon sa construction, mag-i-invest si Manalo ng mga construction. Halimbawa, kapilya. Kay Manalo, pabor yan. Nakakapag-ipon siya ng pera. Kanino niya kinukuha yung pera? Para makapag-ipon siya ng mga investment katulad ng kapilya. Kay Manalo po, pabor yan. Dahil investment po yan. Nakakapag-ipon siya ng maraming pera. Pero pagka binasa po natin ang Mateo, pasinin po ninyo, Mateo kapitulo 6, talatang 19. Ganito ang ating matutunghayan, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sino nagtuturo sa talatang ito? Si Kristo. Huwag mag-ipon ng kayamanan. Ang ginagawa po ni Manalo mula January, bibigyan ka ng libreto. Para lagyan mo ng pera. Ang motibo tipon sa construction. Di mag-i-invest siya. Mag-iipon kayo ng kayamanan. Lumalabag ka sa utos na ito. Sabi, huwag mag-ipon ng kayamanan. Pagkatapos yung mga membro, bibigyan mo ng libreto o blue book. O mga kapatid,
unang araw ng linggo ng January. Ngayon, araw ng linggo. O unang araw ng linggo ng January, ito na po yung mga blue book nyo. Mag-iipon na po kayo. Bakit po natin ipinapaksa ito? Kasi po ngayon, December, magsasagawa po sila ng tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Inipon nila mula January hanggang December po. Dati, isang taon lang, ngayon ginawa pong hati. Meron na po silang tinatawag na mid-year. Kaya tinatanong ko kayo, si Manalo ba, tama yung ginagawa niyang tipon sa construction ng motibo? Hindi. Ang banggit, huwag mag-ipon ng kayamanan. Teka muna. Ako, pasamantala tatanggapin ko. Pasamantala lang tatanggapin ko na tama yung ginawang utos ni Manalo. Magahing pasasalamat na pera. Bilang si Manalo, bilang mga ministro, magagawa niyo bang magbigay ng hahing pasasalamat na pera? Ano? Maghahanap po ako sa mga ministro ni Manalo. Huwag na si Manalo dahil si Manalo nagtatago. Sino po ang gumawa na hahing pasasalamat na pera? Si Peran G. Manalo po. Panahon pa po ni Peran G. Manalo. Mababasa po yun sa kanilang doktrina o pandoktrina. Si Manalo po gumawa ng doktrina. Yun ay mababasa sa ngayon. Nasa 19. Ito pong hawak ko nasa 16. Si Manalo gumawa siya ng pagkakaperahan. Kailangan makukuhanan niya ng pera ang mga tao. Anong ginagawa niya? Ini-invest niya ng kapilya. Kaya kung tuwagin, tipon sa construction. TC, tipon sa construction. Mag-iipon ka sa loob ng isang taon. Pero pagka sinunod mo ang Biblia, teka muna kapatid ang sabi ni Kristo mismo ang nag-uutos, huwag mag-ipon. Pagkatapos, bibigyan mo kami ng libreto. O bibigyan mo kami ng blue book. Anong gagawin namin? Mag-ipon. Anong motibo? Tipo sa construction. Kaya tinatanong ko lang ang mga ministro ni Manalo. O si Manalo, wag na si Manalo nagtatago yan. Sino man sa mga ministro ni Manalo, pagpalagay na natin na tama yung ginagawa na ahing pasasalamat na pera. Magagawa ba ninyong magahing pasasalamat na pera, kayong mga ministro? Bakit, tanong natin, umaasa lang sa bigay na limos ang mga ministro Kung sakali mang magbigay sila, saan nila kukunin yung ibibigay? Galing sa limos. Ang kawawa rito yung mga miyembro. Bakit kawawa yung mga miyembro? Sa kanilang kinikita yung ibinibigay. Magpapaligsahan pa mga yan. Sasabihan pa nilang mga kapatid. Nung nakaraang taon, 1,000 ang ibinigay mo. Siyempre, yung mga nagko-committee na diakono, mga diakonesa. Ngayon 2025 nasa 900 pa lang Hindi siya makatwid, urong. Ang pasalamat mo, kapatid. Kinakailangan lumampas ka dun sa 1,000 para sulong. Ganyan po ang pamamaraan ni Manalo. Tanong, si Manalo ba, yung ginawa niyang turo magagawa niya? Pansinin po ninyo, meron po kasing pagtuturo Kaya maging maingat po kayo. Mateo 23:3, aklat po ng Mateo. Pakinggan po ninyo. 23:3. Kahit gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ng kanilang iniutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Pansamantala, tatanggapin ko na pera ang ahing pasasalamat. Makakapagbigay ka ba? Bilang ministro? O ipapagawa mo lang? Kaya maging maingat po kayo sa pagdating sa reliyon. Bago po kayo magbigay, bago po kayo, halimbawa, tinuruan kayo ng Web 7, 2 Korinto. Utos ng Diyos ang magbigay.
yung bang tagapagturo ninyo magagawa niyang magbigay? Eh lalo na kung gumawa pa ng turo katulad ni Manalo. Personal na turo ni Manalo ang magahing pasasalamat na pera. Hindi po utos ng Diyos. Maging maingat po kayo. Diyan po yumaman si Manalo. Diyan po nagkaroon po ng mga kapilya sa bawat lugar. Pero sa harap po ng Diyos, walang silbi. Bakit ko po nasabing walang silbi ang mga kapilya ni Manalo? Dahil utos ng tao eh. Pero mas maganda na po ang Diyos mismo ang magsasabi, hindi tayo. Ganito ang ating matutunghayan. Isaias 24:15-16. Hindi po ako magsasabi kundi ang Diyos mismo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Ang iglesia ni Manalo mismo ang sasagot. Ganito ang ating matutunghayan, pasinin po ninyo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga uling haraw na ito, batid natin ang pangunahing tungkulin natin na sa ipaglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Isaias 24:15-16. Kulang nga lang ang isinulat, pero sila ang nagpapatutuo na ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Parang alin lang. May silbi po ba sa harap ng Diyos ang mga kapilya? Wala. Sa harap ng Diyos, wala pong silbi. Pero kay Manalo, malaking silbi po yan. Malaking investment yan. Diyan niya nadadala yung mga kayamanan ng tao. Ibig sabihin, si Manalo, nag-iipon ng kayamanan. Kanino niya kinukuha yung kayamanan? Iniipon niya sa mga membro. Mas maganda po babasahin natin. Ganito ang ating matutunghayan, ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal ng handahang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ang pamamaraan kasi ni Manalo, dahil gumawa siya ng turo na hahing pasasalamat na pera, binibigyan niya ng libreto o mag-ipon po kayo. Kumbaga si Manalo gumawa ng bangko. Ang pinakabangko ni Manalo ay yung kapilya. Kaya tuwing unang araw, unang linggo ng January, mag-iipon na sila. Kaya magpapasalamat po sila ng mid-year pasalamat tuwing July. Ngayon po, ito pong Disyembre. Ang maunang magpapasalamat ay ang mga kabataan, mga bata. Kaya si Manalo, pati bata, kinukunan niya ng abuloy. Paano po siya nagkaroon ng turo? Nag-convert siya na pera. Hindi, meron naman pong nakasulat sa Biblia na 1 taon Kasi po, tatandaan natin, babasa siya ng awit 50:14, pupulutin niya yung termino ng hahing pasasalamat. Pagkatapos tatakbo siya doon sa ikalawang Korinto 9:2-3. Yung 1 taon. Mas maganda po basahin natin. Ito po ay pag-aaral lang. Ganito ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 2-3. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, na sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahandang 1 taon na. At ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubang marami sa kanila. Datapat sinugo ko ang mga kapatid upang aming ipinagmamaporito dahil sa inyo ay huwag mo walang kabuluhan sa bagay na ito. Na ayon sa aking sinabi, kayo ay mga kapaghanda.
Ang pinupulot lang ni Manalo roon, yung terminong 1 taon. Pero sino po ba ang nagtuturo sa talatang 2 Korinto? Ang naging motibo po ba? Sino nagtuturo? Si Pablo. Anong naging motibo? Tipong sa construction po ba? Si Manalo po kasi namumulot lang ng mga talata para lang magkaroon po siya ng investment. Pabor kay Manalo ang magkaroon po ng mga kapilya dahil malaking investment po yan. Pero sa harap po ng Diyos, walang silbi yan. Kay Manalo meron. Sino po bang nagtuturo sa 2 Korinto? Maybe 2:3, si Pablo. Tinatanong ko po mga ministro ni Manalo, saan mababasa na yung inipon ng Macedon at Akaya nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Walang mababasa sa Biblia. Yung inipon ng Macedon at Akaya, tinatanong ko sila. Kaya gusto ko po makipagdebate sa kanila. Saan mababasa sa Biblia na yung inipon ng Macedon at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Alam niyo po, sino bang nagtuturo sa 2 Korinto 2? Si Pablo. Si Pablo rin ang magtuturo kung saan niya ginamit. Hindi po sa kapilya. Ganito ang ating matutunghayan na aklat po ng Roma, Kapitulo 15. Kapitulo 15, talatang 25 hanggang 27, magandang balita Biblia. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedon at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ang tutulungan po nila yung mga mahihirap, pang material na bagay. Yun po ang pinaglaanan ng abuloy ng inipon ng Macedon at Akaya. Hindi po kapilya, hindi po ikapagtatayo ng kapilya. Bakit hindi itinuturo ito? Nililing lang na, ginadaya ang mga kaanib. Kaya maging maingat po kayo. Pero ito po ang mga mahihirap na ito, hindi po mananatiling mahirap. Tutulungan mo silang makaangat sa buhay. Baka ikaw naman ang nagbibigay, mangailangan ka rin. Hindi mo rin masasabi. Dahil bukas makalawa, baka ikaw naman ang mangailangan. Yun po ang motibo ng pagbibigay ng abuloy. Mas maganda po, babasahin natin. Sa 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14 hanggang 15. Hindi sa ibig kong magaanan, mas maganda po 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila naman ang managana. Sila naman ang tutulong sa inyo sa gayon. Pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyong sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman kinulang. Tutulungan mo yung mga mahihirap. Kaya ang dapat mong ibigay, hindi po isda, kundi gamit sa pangingisda. Tutulungan mo silang makaangat sa buhay. Yun po ang motibo ng pagbibigay ng abuloy. Kapag ka naman yung nagbibigay, nangailangan, sila naman ang magbibigay. Give and take. Bigay ka ng bigay sa inyong reliyon. Pagka nangailangan ka ba, makikita mo ba yung reliyon? Gumamit ka ng lente, hindi mo makita reliyon mo. Gumamit kayo ng lente. Pagka nangailangan kayo bilang kaanib sa isang reliyon o sekta, hanapin ninyo ang inyong reliyon. Pero ang bukang bibig ng mga kaanib, ang yaman po ng aming reliyon, mga kapatid. Ang gaganda po ng mga kapilya. Wala pong silbihan. Kay Manalo, dahil diyan niya iniimbak ang pera para hindi na po pakinabangan ng mga miyembro, iniimbak niya.
Talagang siya nag-iipon ng kayamanan. Kaya kung minsan binibiro po ako ng iba, kapatid, di po ba marapit ng araw ng paghukom? Tama. Pero bakit di mo sabihan si Manalo at ang kanyang mga ministro? Bakit? Para wag na magnakaw. Para hindi nagamitin ang reliyon. Para makapagnakaw. Bakit di nyo sila turuan? Kapatid, mas malaki ang pangangailangan namin. Nandyan na yan, mga negosyo ninyo. Nandyan na yung mga... bakit di nyo turuan yung mga magnanakaw na yan, nagamit ang reliyon? Yung binibigyan natin, yung naka-aeroplano, yung binibigyan natin, nakabahay sa Forbes Park. Bakit pa kami magbibigay? Kami nangangailangan Bakit hindi makita ang kanilang reliyon sa panahon ng kanilang pangangailangan? Nasaan yung pangangailangan? Kaya kung minsan binibiro ko yung iba bakit sa PCSO kayo lumalapit? Nasaan yung reliyon ninyo? Bakit nakikita niyo yung korupsyon sa panig ng gobyerno? Bakit hindi niyo makita ang ginagawang pagsasamantala sa inyo na ginagamit ang reliyon para magpayaman? Kaya po, kasi po, ang Iglesia ni Manalo ngayon, magkakaroon po sila ng tinatawag nilang araw ng pasalamat nila ngayon, December. Kaya kung di po ba, meron pong sa mga eskwela, meron pong tinatawag na yung piyesa-piyesa, ibig sabihin ewan ko kung kailan mag-i-start. Ganyan din sa Iglesia ni Manalo. Pero ang tawag nila, araw ng pasalamat. Kaya meron po silang break din. Pero hindi po nila sinasabing Pasko. Pero, ginagamit po nila yung terminong ahing pasalamat. Pasalamat Day, kung tawagin nila. Pero sino po ba ang may turo o may aral na ahing pasasalamat na pera? Turo lang po ni Manalo. Hindi po turo ng Diyos. Sa ginawa niyang turo, nakapag-invest yan ng mga kapilya. Kasi po, ginawa niyang bangko. Ang kagandahan po sa tunay na bangko, pagka ikinumpara mo sa kapilya ni Manalo, sa tunay na bangko, bibigyan ka ng bankomat. O kaya bibigyan ka ng credit card. Pero kay Manalo, mag-ipon ka man ng mag-ipon, hindi ka bibigyan ng ganun. Kumbaga, para kang nagtapon ng pera sa dagat. Diyos nang bahala sa iyo. Sila nang bahala doon sa ibinigay mo. Pero turo po ba ng Diyos? Hindi. Kaya maging maingat po kayo. Kasi po, marami pong humahanga kay Manalo. Ang gaganda po ng mga kapilya. Wala pong silbihan. Dahil utos ng tao po ang kanilang sinusunod. Kaya ang Iglesia ni Manalo, magkakaroon po sila ng haing pasasalamat na pera ngayong buwan na to. Inaagaan po nila para hindi po makarating ng 25. Bakit? Para mas malaki po ang kita. Kaya po ang pagsambang isinasagawa po nila kahit na magagara, wala pong silbi sa harap ng Diyos. Dahil utos lamang ni Manalo ang kanilang ginagawa, hindi po utos ng Diyos. Kaya pagka meron pong nagtatanong sa akin paano mo mapapatunayan? Tinatanong ko kayo, saan mababasa na magahing pasasalamat ay pera? Wala. Pero meron po bang mababasa na ahing pasasalamat? Tama. Pero ipinag-uutos po sa bayang Israel. Yung pong ipinag-uutos sa bayang Israel, hindi na po pwedeng gawin sa panahong Kristiyano. Umahangga lang po kay Juan Bautista. Ano po yung inihahandog nila? Mga handog na susunugin. Hindi po pera. Anong ginawa ni Manalo? Kinonvert niya na pera. Kaya mas magaling pa sa Diyos si Manalo. Bakit ganun ang ginawa? Ayan, nakikita ninyo. Nagkalat ang basura. Mga padalahan lang ng pera ang ginawa nila.
Pinaghihirap yung mga miyembro. Pinaghihirap ang mga miyembro. Pero kung matalino po kayo, 6:19 ng Mateo, huwag mag-ipon ng kayamanan. Si Manalo nag-iipon ng kayamanan. Ito po ang aking paksang naipaksa sa inyo. Marami pong salamat sa inyong lahat.